Muli na namang uminit ang sitwasyon sa West Asia matapos ang isang pahayag ni Pangulong Donald Trump na agad umani ng matinding reaksyon mula sa Iran. Sa mga nagdaang araw, kapansin-pansin ang palitan ng matitinding pahayag ng magkabilang panig habang patuloy namang pinagmamasdan ng buong mundo kung hanggang saan hahantong ang patuloy na tensyong ito. At sa pagkakataong ito, may mga bagong kaganapan na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa susunod na yugto ng digmaan. May mga hakbang na ginagawa sa magkabilang panig, habang may mga bagong senyales na tila nagpapakitang hindi pa talaga tapos ang laban. Ano nga ba ang sinabi ni Trump? Bakit ganun na lang katindi ang naging reaksyon ng Iran? At ano ang pwedeng maging epekto nito sa mga susunod na yugto ng digmaan? Yan ang aalamin natin sa balitang ito. At bago tayo mag-umpisa, baka po pwedeng pa-request ng inyong like. Malaking tulong po ito sa ating mga researchers. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay August 17, 2026. Marami ang tila nabigla sa mga sinabi ni Pangulong Donald Trump nito lamang Sabado nang siya ay magtalumpati sa Nassau County Police Academy sa Garden City, New York. Pero kung may nagulat, mayroon din namang nagtawa at nagtaas ng kanilang kilay. Ngayon kasi na hindi na masyadong binabanggit ng Pangulo ang tungkol sa kanyang pangarap na sakupin ang Greenland, bukang bibig naman niya ang tungkol sa Strait of Hormuz. Ilang araw kasi mula ngayon, idideklara na daw ni Pangulong Donald Trump ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng Estados Unidos. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what we have the blockade. No ships get through unless we want them to. Dahil sa mga sinabi ng Pangulo, mayroong mga media outlet ngayon ang tila nanlilibak sa kanya. 5 buwan na daw kasing nakikipaglaban ang Amerika sa Iran, hindi pa rin ito nagagawang pigilan ang Iran sa kanilang gustong gawin sa Strait. Kung gusto daw kasi ng Iran na isara ito, na isasara ito sa mga dumadaang barko, at ang sino mang nagtatangkang dumaan ay pinapasabog. Kaya naman mula sa mahigit 100 barkong dumadaan dito noong bago magsimula ang digmaan, ngayon ay umaabot na lang ng 7 hanggang 10 sa isang araw. Hindi rin maitatanggi na sumipa ng husto pataas ang presyo ng langis dahil sa closure na idinideklara ng Iran. Bukod dito, wala din daw ni isang barkong pandigma ang US sa mismong Strait of Hormuz. Lahat ng mga barkong pandigma ng Amerika ay nasa labas daw ng strait. Kaya tanong ng marami, paanong idideklara ng US ang Hormuz bilang American territory kung 5 buwan na ay hindi pa rin napapalayas ang puwersa ng Iran sa commercial route na ito? Hindi naman nagsawalang kibo ang Iran sa sinabi ng Pangulo. Ayon sa Deputy Foreign Minister ng Iran, sinabi ni Trump na matapos na matalo ang Iran, hindi na daw magtatagal at idideklara na niya ang Strait of Hormuz bilang teritoryo ng US. Ang Strait of Hormuz ay hindi pwedeng maagaw lang sa mga tweet ni ng aircraft carrier o ng pagpapadala ng utos o ng isang talumpating pang-eleksyon. Ang Iran ay hindi natatakot sa mga banta at hindi rin yuyuko sa harap ng mga pagpapakita lang ng puwersa. Hinding-hindi daw isusuko ng Iran ang Strait of Hormuz. Alam naman ng lahat na ito ang pinakamahalagang barahan ng rehimen para makipagnegosasyon at makipagtawaran. Gayunman, marami ang naniniwala na ang mga sinabi ni Pangulong Trump ay nakadagdag din ng kumpiyansa sa panahong dumadaan sa krisis ngayon ang ilang mga US Navy, partikular ang mga Navy staff sa aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Ayon kasi sa report, nakakaranas ng mental problem ang ilan sa mga tripulante. Meron na ngang mga nagtangkang tumalon sa barko. Nag-away-away pa daw ang ilan at kinukulang na din sa pagkain. Bukod sa depresyon,
Napaulat din na mahigit 60 miyembro ng US Navy ang iniisip na tumalo na lang sa dagat, bunsod ng kakulangan sa pagkain, hindi maayos na palikuran, kontaminasyon sa maiinom na tubig, at kawalan ng komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Ang Lincoln ay nasa gitna ng pinakamahabang deployment nito sa buong kasaysayan. 250 days na itong nasa dagat nang walang daong-daong sa pantalan. Nagsimula ang deployment ng Abraham Lincoln noong November 21, 2025 nang umalis ito mula sa San Diego, California. Huminto ang carrier sa Guam noong December 11, 2025. Ang unang project sana nito ay sa South China Sea pero nag-iba ang plano ng Pangulo. Nagsimula ang digmaan sa Iran at kailangan niya ng 2 aircraft carrier kaya ipinalipat ang Lincoln sa Persian Gulf. Tumawid ito sa Strait of Malacca at tinawid ang malawak na Indian Ocean. Buwan ng Enero 2026, dumating ito sa isang lugar sa Arabian Sea at nagsimula ng mambomba at nakiisa din sa blockade. Sa kabuuan, nasa 267 days na ngayon na nasa dagat ang barkong ito. Isang record-breaking sa loob ng ika-21 siglo ayon sa media. Pero ayon kay Pangulong Trump, hindi pa sapat ang habang iyon. The deployment's not on too long. No. Not nearly long enough. Thank you. Pero hindi na nakipagsapalaran pa ang militar ng Estados Unidos. Pauuwiin na ang Abraham Lincoln at papalit sa kanya ang USS George Washington na kasalukuyang naka-assign sa South China Sea. Inaasahang darating ito sa Persian Gulf sa loob ng 9 na araw. Ayon sa ulat, agad nang pinaglayag ang aircraft carrier na USS George Washington papunta sa Middle East bilang kapalit ng USS Abraham Lincoln na nasa karagatan na mula pa nang magsimula ang gyera o mahigit 250 days nang hindi dumadaong. Pero may problema. Kapag umalis daw kasi ang USS George Washington sa South China Sea, wala ng aircraft carrier ang US doon. Isang bagay na isang beses pa lang nangyayari sa buong 25 years. At tiyak na matutuwa daw dito ang China kapag nangyari. Marami tuloy ang nagtatanong, kakayanin kayang sakupin ng US ang Strait of Hormuz? At kung masakop nila ito, gaano kaya kasiguro na hindi ito mababawi ng Iran o mapoprotektahan mula sa kanila? Napakahalaga ng Strait of Hormuz para sa Iran. Habang hawak kasi nila ito, kumpiyansa ang rehimen na ligtas sila. Ito ang nagsisilbing kalasag nila laban sa mga pag-atake sa hinaharap. Nang salakayin ng Estados Unidos ang Iran, isinara nila ang Strait of Hormuz. Nang mabigo ang negosasyon, muli nila itong isinara at nang muling magpatuloy ang airstrike, ganun din ang ginawa nila. Kaya kapag nawala ito sa Iran, malalagay sila sa alanganin, manganganib ang buong bansa. Kaya kahit marami ang nagtatawa sa plano ni Trump na sakupin ang Strait of Hormuz, malinaw pa rin ang lohika na gustong iparating ng Pangulo na kung ang Strait of Hormuz lang ang hadlang para magtagumpay ng lubos ang Amerika, dapat na siguro itong mawala sa usapan. Nagbanta naman ang IRGC kung tototohanin daw ito ni Trump. Ayon kay Amir Hatami, hepe ng Iranian Army, babaliin daw nila ang binti ng mga lalapastangan dito. Bukod dito, nag-offer pa ang Iranian Army ng $30,000 na reward sa sino mang makakapatay o makakahuli ng isang sundalong Amerikano. Gagawin din daw doble ang reward kung ang makakahuli ay isang babaeng Iranian. هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است. Base sa report, ang planong ito ay binuo ng IRGC dahil na rin daw sa dami ng mga taong gustong makisali sa kampanyang ito laban sa mga sundalong Amerikano.
Naglagay din ang Iran ng mga bagong billboard sa gitnang bahagi ng Tehran na nagpapakita ng mga kalansay ng mga sundalong Amerikano habang nakahandusay sa mabatong dalampasigan ng Strait of Hormuz. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan at saan uumpisahan ang kampanya. Wala pa rin kasing ground forces o malawakang ground invasion na ginagawa ang Amerika laban sa Iran. Pero may mga nakakalat na itong mga sundalo sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kasabay nito, idiniklara na rin ng Iran na sila ang nanalo sa digmaan. Ayon sa speaker ng Iranian Parliament na siyang nangunguna din bilang negosyador ng kanilang bansa, bigo daw kasi ang US at Israel na makuha ang gusto nila. من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند ملت ما شجاعانه مردانه خالصانه ایستاد جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. Nananawagan din ang Iran sa Amerika na itigil na ang pagpapantasya at paniniwala sa maling akala at tanggapin na lang daw ang kanilang pagkatalo. Sa gitna ng matitinding pahayag mula sa magkabilang panig, nananatiling nakatigil sa isang alanganing sitwasyon ang krisis sa West Asia. Para sa Iran, ang hamon ay kung paanong maipapakita ang kanilang lakas habang hinaharap ang inflation, sanctions at pagkawala ng kita mula sa langis sa loob ng bansa. Pero para sa Estados Unidos, ang tanong ay kung ipagpapatuloy ba nito ang pressure laban sa Iran o babalik na naman sa negosasyon. Meron kasing mga ulat na gumagawa na ng paraan ang UAE para tuldukan ang gerang ito. May mga report na inilabas na daw ng United Arab Emirates ang mga frozen assets ng Iran na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar, kabilang na ang 2 toneladang ginto na nagkakahalaga ng humigit kumulang $283 million. Ayon pa sa report na to, isang eroplano ang lumipad mula Abu Dhabi patungong Mehrabad Airport sa Tehran noong August 11 at patungo ito sa Payam Airport sa Karaj noong August 12. Ilang beses daw itong nagpabalik-balik sa Iran at nananatili roon ng 1 oras bago lumipad uli. Ayon sa pahayagang Reuters, may kinalaman daw ang paglipad na ito sa $3 bilyong na asset ng Iran. Maliban dito, napaulat din na tinutulungan din daw ng UAE ang Iran na muling itayo ang nasirang passenger aircraft fleet nito. Iniulat na pinayagan ng pamahalaan ng UAE ang pagbebenta ng 15 second-hand passenger aircraft sa mga airlines ng Iran. Kabilang dito ang mga dating Boeing aircraft ng Saudi Arabia na nailipat sa Iran sa pamamagitan ng ECT Aviation Support, isang kumpanyang nakabase sa UAE. Ang layunin daw ng mga hakbang na ito ay para kumbinsihin ang Iran na wag nang atakihin o targetin ang UAE kung sakaling muling lumala ang labanan sa pagitan ng Iran at Washington. Pero syempre, lahat ng ito ay itinanggi ng UAE. These allegations are entirely false and unfounded, stressing that no frozen Iranian funds have been released, transferred, or facilitated through the UAE. The UAE's foreign policy is guided by promoting de-escalation and reducing tensions across the region while advancing lasting peace and stability. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito,
paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat.